Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po muli sa inyo. Sa buong mundo ay laganap ang kasamaan. Iba't ibang krimen, pag-aaway at pang-aapi. Laganap din ang kahirapan at pagdurusa. Bueno, ang tao ba ay nilalang ng Diyos para mabuhay sa ganitong kalagayan? Hindi nga. Pero bakit ganito ang kalagayan ngayon sa mundo? Dahil ang mga tao mismo ang gumagawa nito, hindi ang Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang laman ng puso at isip ng tao ay puro lang kasamaan. Hindi kaya ng tao na ituwid ang sarili niyang hakbang. Ang tao ang nagpapahamak sa kanyang kapwa. Pakibasa nyo na lang sa inyong mga Biblia ang Genesis 6:5, Ecclesiastes 7:20, Jeremías 10:23 at Ecclesiastes 8:9. Pero hindi ganito ang tao at ang kanilang kalagayan ng noong umpisa ng paglalang. Sila ay may perpektong katawan, puso at isip at magandang tirahan na kumpleto sa lahat ng kailangan nila para mabuhay ng sagana at maligaya. Iyon ang halamanan ng Eden o paraiso. Basahin natin ang Genesis 2:8. Ganito ang sabi, bukod diyan, ang Diyos na Jehova ay gumawa ng isang hardin sa Eden na nasa silangan. Doon niya inilagay ang tao na inanyuan niya. Pero bakit nawala ang magandang kalagayan nina Adan at Eva at ang pagiging perpekto nila na walang bahid ng kasamaan? Bueno, yun ay dahil nagpaloko sila kay Satanas. Inudyukan sila ni Satanas na sumuway sa Diyos. Ganito ang nangyari. Basahin natin sa Genesis 3:3-5. Pero kung tungkol sa bunga na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong iyon, at huwag ninyong hihipuin iyon para hindi kayo mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, dahil alam ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon, mabubuksan ang mga mata ninyo at magiging tulad kayo sa Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Dahil si Adan at Eva ay naniwala kay Satanas at sumuway sa Diyos, sila ay napalayas sa paraiso at kailangan na nga silang maghirap para makakain hanggang sa mamatay. Basahin natin
ang Genesis 3:19. Ganito ang sabi, papawisan ka at maghihirap bago makakuha ng pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa dahil diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik. Kaya si Satanas talaga ang unang dapat sisihin, kaya nagkaroon ng kasamaan at pagdurusa dito sa lupa. Pero may panagutan din si Adan at Eva dahil pwede naman silang tumanggi at huwag maniwala sa dyablo. Kaya nga, dahil sa pagsuway ni Adan, na ipamana niya sa atin ang kasalanan at ang paggawa ng masama. Basahin natin ang Roma 5:12. Ganito ang sabi, kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan, at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. At gayon din ang Roma 7:19 ay ganoon naman ang sabi, hindi ko ginagawa ang mabuti na gusto kong gawin, kundi ang masama na hindi ko gustong gawin ang lagi kong ginagawa. Kaya hindi nakakapagtaka na laganap ang kasamaan sa lupa ngayon. Yan ang naging resulta ng paniniwala ni Adan at ni Eva sa kasinungalingan ni Satanas. Kaya nga si Satanas sa dyablo ay tinawag na ama ng kasinungalingan. Basahin natin ang Juan 8:44. Ganito ang sabi, kayo ay mula sa inyong amang dyablo at gusto niyong gawin ang kagustuhan ng inyong ama. Mamamatay tao siya nang siya ay magsimula at hindi siya nanindigan sa katotohanan dahil wala sa kanya ang katotohanan. Nagsisinungaling siya dahil iyon ang personalidad niya. Dahil isa siyang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ang pagdurusa ay dahil din sa kasalanang nagawa ni Adan at Eva. Kailangan ng magtrabaho ang tao para makakain. Hindi na perpekto ang ating katawan, kaya nagkakasakit tayo, tumatanda at namamatay. Ito ay dahil sa kasalanang namana natin kay Adan at Eva. Nagdurusa rin ang tao dahil sa kanyang maling mga desisyon. Dahil siya nga ay hindi na perpekto at madalas magkamali. Minsan naman, ang pagdurusa ay kagagawan ng ating kapwa. Kaya malinaw na ang dahilan ng kasamaan at pagdurusa ngayon sa lupa ay ang tatlong rebelde sa Diyos. Si Satanas na dyablo, si Eva at si Adan. Pero ayon nga sa mga nauna kong pinahayag, si Satanas ay nakatakda ng lipulin
At ang buhay na walang hanggan sa paraisong lupa ay matutupad pa rin. Basahin natin ang Apokalipsis 21, 3 at 4. Ganito ang sabi. Pagkatapos narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono nagsasabi, tingnan mo, ang torda ng Diyos ay nasa sangkatauhan at maninirahan siyang kasama nila at siya ay magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay sa kanila at papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Ito po muli si Kaisus. Maraming salamat.